So yun mga kapadyak, nasabi ko na lahat ng brand at yung price niya. At ngayon, kinumpute ko yun at ang lumabas ay ang presyo niya ay... Wait a minute. What's up again mga kapadyak? For today video ay hindi natin kakalikutin na magpapalit ng pyesa o mag-upgrade dito sa may project bike natin dahil tapos na natin tong i-upgrade at buuin. Ang gagawin na lang natin ngayon sa video ito ay ibabike check natin ito. Sasabihin ko yung mga presyo ng binili kong bike parts isa-isa at kung anong brand ang maganda para mabigyan kayo ng idea kung magbubuo kayo ng isang bike. At kung magkano ba talaga yung ginastos ko dito sa my project bike na Mountain Peak Frame Evolution 2. Marami nagtatanong sa mga comment. Meron na akong mga sinagot pero yung sagot ko doon, hindi yun exactly. Kumbaga parang kinumpute ko lang sa isip ko ganoon tapos yun sinabi ko. Pero nung kinumpute ko talaga siya, talaga mano-mano, talagang sinulat ko siya sa pyesa tapos yung presyo. Hindi malayo yung pagitan ng sinabi ko doon sa comment na may nagtatanong saka sa presyo na na-compute ko. Kaya sa video ito, sasabihin ko kung magkano talaga lahat yung ginastos ko dito. At i-review na rin natin yung mga parts na sinalpak natin sa may Mountain Peak Frame project bike natin. Bago ang lahat, ako nga pala si Charles na inyong kapadyak at dito po yung gumagawa ako ng mga video tulad ng travel vlog, biking vlog, unboxing vlog at nagbibigay rin ako dito ng sobrang daming tips tutorial, DIY hacks, bike review. Kaya kung hilig mo ang pagbabike o nagsisimula ka pa lang sa sport na to, tamang-tama ka sa pinunta mong channel. Kaya huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click na rin yung bell button sa ibaba para ma-notify ka sa mga bagoong video. So yun mga kapadyak, bago natin simulan yung pagre-review o yung pagko-compute natin kung magkano yung nagastos ko dito sa may Mountain Peak project bike natin, ay gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko pinalaan o buuin itong bike na ito, kung ano yung mga una kong choice na bilhin na bike parts bago ko nabili yung mga nakasalpak na dito. Kasi meron kasi yung iba, ang hirap hanapin. Halimbawa, ang plano mo yung hub mo, gusto mo yung weapon na hub. Wala kang mahanap, mahirap maghanap, kaya napay-speed 1 ka, ganon. Kaya sasabihin ko yung mga una kong choice bago ko nabili, yung mga nakasalpak na dito. Una, yung frame natin, yung Mountain Peak Evolution 2, hindi naman yan yung gusto kong buuin na project bike na Mountain Peak Evolution 2, dahil ang gusto kong frame nun ay Mountain Peak pa rin, pero yung Ninja 1 or yung 2. Yung presyo nun, 6.5 to 7.5 yata, yun lang yung budget ko nun. Matagal din ako naghanap, mga 1 month siguro ako naghahanap ng frame sa Facebook, online, bike shop dito. Nagsesearch din ako ng mga bike shop sa ibang lugar na malapit sa amin. Wala talaga ako mahanap. Tapos hanggang sa meron lang ako nakahanap, Mountain Peak Monster. Yun yung hindi siya tapered, integrated yata yung tawag doon. Nahanap ko siya sa may Ilagan City dito sa Isabela. Yung presyo niya noon, 6.5. Yun na yung balak kong kunin noon. Pero ang gusto ko sana yung tapered eh. Gusto ko sana yung tapered na frame yung bubuin kong bike. Tapos yung sa may brake, yung medyo pa ganun siya. Ito, papakita ko sa inyo. Yung dito sa may drop out, itong seat stay ba to? Yan. Yung seat stay, papunta sa drop out. Yung pa-curve siya dito, yung pa ganun. Yung pa ganyan. Ayan, papakita ko ng sample pic. Katulad ng Ninja 1. Yan. Tapos yung Monster, ganun yung forma niya eh. Ganun yung gusto ko eh, pa ganun. Kasi itong Evolution, hindi siya pa ganun, no? Konti lang, kumbaga parang patulis pa rin siya. Yan, patulis. Eh yung gusto ko sana, yung sinasabi ko nga, na may pa-curve siya dito. Maski dun sa may kabila. Yung pa ganun. Kaya yung gusto kong frame sana nun, yung Ninja, kaso wala akong mahanap. Yung Monster sana, sa Ilagan City, ipapaship dito, hindi COD yun. Ilagan to sa Santiago. Kaya nag-check ako sa may mga bike shop dito sa Santiago. May nagsabi sa akin na merong isang bike shop dito na may Mountain Peak. Kaya agad kong pinuntahan yun, tinignan ko kung anong Mountain Peak frame yun. Ito nga, Evolution, to ang nakita ko. 9,500 yung kuha ko doon sa may bike shop na yon dito sa Santiago City. Kaya ito rin kinuha ko, 9,500 siya, tapos mas malapit dito sa amin. Kasi pag sa iba mo kukunin Ilagan, isi-ship, payment first pa, ma-scam ka pa, o pagdating ng frame, may gas-gas, mahirap nang maibalik. Eh pag dito sa may talagang dito sa may Santiago mo kukunin, yung talagang makikita mo, at least ma-check mo. Hindi mo pa bayad, na-check mo na kung may sira. Second, ang gusto ko sanang gawin dito sa may project bike natin ay 3x9 na Alivio group set. 3x9 yung gagawin ko, hindi 1x10. Kaso, wala na naman akong mahanap na Alivio group set sa may online. Meron akong nakikita pero wala na tumaas na yung mga presyo ng Alivio ng mga panahong yun eh. Ang Alivio nun mga
6.5 to 8.5. Ngayon, 10.5 na yung nakikita ko sa online. Ika ako, mag 1x10 Jory lang ako. Kung ganun lang din, 10.5. Mag Jory upkit na lang ako. Kaya yun, nung wala akong makitang mura, yung mga puro overpriced, hindi na ako kumuha ng alibyo. Tas online din yun, payment first, mahirap na, di ba? Kaya Jory upkit na ang kinuha ko. Yung mga Jory upkit na yan, hindi ko minsan ang binili yun. Order ko yan sa Shopee. Buti sa Shopee, COD yun. Yung pangatlo ay yung hub natin. Itong Speed 1 hub na to. Ang dati yung gustong bilhin ay yung weapon ambush ba yun? Ay, Predator pala. Weapon Predator, yung carbon. Price nun, 4,000. Kulang ako sa budget nun. Tapos, nung nakita ko to sa may isang bike shop, nakita ko, mura. 3K na Speed 1. Sa may online, 3.5 siya. 3.7, 3.8, di ba? 3K lang yung nakita ko yung Speed 1. Kinuha ko na agad. At pinanood ko muna yung spec at review sa mga YouTube din. Marami din ang review nan. Maganda naman, kaya ito na yung sinalpak ko. At mga nasa account pa lang sa akin to, 1 month, ganun. Ayos pa naman, i-review ko yan pag nag 3 months, 5 months na. Sunod, yung pang-apat ay yung fork. Epicson sana yung gusto ko, yung Santor na Epicson o Epicon na fork. Ang ilalagay ko dito, kaso, yun nga, yung presyo na naman ay overpriced na naman. Yung mga presyo niya ngayon, 10.5 na, 11K, 12K na yung nakikita ko. Samantala dati, ang presyo lang yan, 6.5, 7K to 8K. Ngayon, 9K to 12K na. Kaya overpriced na. Kaya kulang-kulang sa budget. Hindi ko talaga makukuha yun. Kaya dito muna tayo sa Mountain Peak. Saan na lang yun. Yun lang naman yung mga part na pinalano ko na hindi nakuha. Kaya ako napa 1x10 dahil gusto ko sana 3x9 pero okay na yung 1x10. Hindi naman ako kinakapos sa may ride nung nag-ride kami ng 100 km, 109 km yun dito sa may Santiago City, Aglipay, Quirino, Saguday, Mandela, San Agustin, Jones, tas Etchage. Yun yung niride namin. Inikot namin yun 100 km. Marami ding ahon yun, lalo na sa part ng Quirino. Alam niyo may Quirino, mabundok dyan. Ayos lang naman, hindi naman ako kinakapos sa may ahon. Sakto lang yung 42 teeth, saka yung 38 teeth na pang-ahon. Sa panghataw naman sa patad, ayos din naman. Kaya walang problema dito sa may sinet up kong Jory 1x10. Ilang buwan ko nga ba binuo itong project bike natin, simula nung binili natin itong frame, tapos nung natapos na. Ito, meron akong sinulat mayroon tayong kode ko. Binili ko tong frame na Mountain Peak noong September 22, 2020. Itong frame na Evolution 2 na to, nabili ko siya noong September 22. Tapos, binili ko na yung mga parts para sa wheelset. Yung spoke, rim, tire, inner tube, rim tape, hub. Binili ko na yon noong November 5, 2020. September 22 yung frame, November 5 yung wheelset, yung buo, pero di pa yung parts pa lang, di ko pa napabuo nun. Tapos, nung November 9 naman, nabili ko na yung Jory Up Kit, o nabuo ko na kasi hindi ko binili ng isa lang yun. Hindi ko binili ng lahat na yun, yung Up Kit na talaga. Isa-isa ko binili yun sa Shopee, tas yung iba dito sa bike shop ng Santiago. Tapos, pinabuo ko yung wheelset nung November 15, sabay nilagay ko na rin yung fork na hiniram natin nun, na Santur, yung Santur na coil fork, tas kinabit natin yung handlebar, handle grip, seat post, saddle. Noong November 15 yon. Tapos, dumating yung 1x chainring ko na order ko sa Shopee. Overseas kasi yon sa China. Dumating ng November 22 at agad-agad ko namang binilag para may share sa inyo. Nung nabuo na at meron na yung 1x chainring, yun na lang kasing kulang. Nung December 1, binuo ko na yung bike ko. Nilagay ko na yung Jory Up Kit. Nilagay ko na yung 1x chainring sa may bike ko. Kaya nabuo natin siya noong December 1. Binili natin siya noong September 22. Nabuo natin noong December 1. Pag kinumpit mo yung araw simula sa 22, September 22 hanggang December 1, 69 days siya. Pag kinonvert mo sa may months, 2 months and 2 weeks, bago ko nabuo, simula nung binili ko yung frame, nabuo ko siya sa loob ng 2 months and 2 weeks. Ganon katagal o ewan ko kung matagal na ba yun o mabilis para sa nabubuo ng bike. Kasi meron yung iba, binibili mo na lahat ng parts sa kabubuin. Ako pinapakita ko sa inyo, sineshare ko sa inyo yung kada bili ko, share. Pag may dumating, may gagawin, may ilalagay ako, ina-update ko kayo. So yun mga kapadyak, ito yung naranasan ko bago ko nabuo itong Mountain Peak Evolution 2 na project bike natin.
Nahirapan akong buuin siya dahil mahirap maghanap ng parts. Tapos kamamahal pa dahil overpriced na ngayon dahil pandemic, marami naghahanap. Mahirap na nga hanapin yung gusto mong part. Tapos pag nahanap mo, mahal pa. Kaya yun yung pangit ngayon pag nagbubuo ka ng bike ngayong 2020 dahil sa COVID na rin yan. Nagsisitaasan lahat ng presyo. So yun mga kapadyak, simulan na natin to. Pero bago yan, ikabit muna natin yung binili kong saddle para dito. Ito yung binili ko dito lang sa may bike shop ng Santiago. Ito yung saddle na specialized yung brand na may butas. Yung price niya, mamaya ako nasasabihin pag nire-review na natin to. Bumili ako ng ganito. Mura lang naman to. Binili ko siya para matry ko yung may butas. Kasi balak kong magpalit ng saddle yung 1K yung presyo sa may Shopee. May pagkamalan, 1K. May butas yun dito. Paano pag di ako komportable doon? Masasayang lang yung 1K. Kaya nagtry muna ako ng mura na may butas para may experience ko kung maganda ba sa puwet ito, pangit. Comment nyo sa baba para malaman din namin kung maganda ba tong may butas o mas okay pa rin yung wala. Tapos kung ano yung experience nyo dito sa may saddle na ganito. Kabit muna natin ito bago natin review. Ito yung pinagkaiba nung may butas, tas yung wala, yan. So yun mga kapadyak, tapos ko nang ilagay yon. Kaya review na natin, tapos sasabihin ko yung mga presyo at kung magkano lahat yung ginastos ko dito sa may project bike na Mountain Peak. Sasabihin ko yung mga brand ng bike parts na sinalpak natin dito at kung magkano para may idea kayo kung boboring kayo na isang bike ngayong 2020. So yun mga kapadyak, wag na natin patagalin, simulan na nating i-review at sabihin ng presyo nitong binuo nating project bike. Unahin na natin yung frame, yung Mountain Peak Frame Evolution 2 27.5 na medium na tapered na nako-convert sa true axle ay may presyo na 9,500 pesos. Tapos sunod natin ay yung ating fork. Itong fork na ito yung Mountain Peak na 29er na air fork na may rebound adjuster, may lockout at tapered na din. Na bagay dito sa may Mountain Peak frame natin. Ito, sinwap ko to dun sa may dati kong fork na 26er, yung kulay niya yung black tas gold, itong picture na to. Yan, sinwap ko siya dito at nag-add ako ng 500. Nabili ko yung Mountain Peak na 26er ng 4,000, tas ito, sinwap ko, nag-add ako ng 500. Bali 4,500, kaya sabihin natin 4,500 ang presyo niya. Sunod, yung Mountain Peak headset na tapered ng size ay 44-55mm na may presyo na 500 pesos. Tapos punta naman tayo sa may seat post natin. Ang brand ay EC90 Carbon na may size na 31.6 yung taba niya, tapos yung haba niya 400mm na may presyo na 810 pesos. Sunod yung handlebar EC90 Carbon din na may size na 680mm yung haba niya yon, 750 yung presyo niya. Sunod yung stem na Prohonson na 70mm ang haba na negative yan na may presyo na 790 pesos. Tapos yung seat clamp natin na brand ng InSpeed na may sukat na 31.6, 150 pesos. Tapos yung rack brush handle grip natin 150 pesos. Tapos yung Mountain Peak pedal naman natin na 3-sealed bearing, 900 pesos. Saddle natin, yung specialized, yung nilagay natin kanina ay, ang presyo niya, 400 pesos. Tapos 2 pieces ng spacer sa stem, yung spacer sa stem ay 30 pesos, dalawa na yon. Tapos yung brake lever boots, ito yung pang-cover dun sa may brake lever ng hydraulic, 80 pesos. Tapos yung crank boots na pang-cover din sa crank, 80 pesos din. Tapos itong crank bolts naman yan, yung sa gitna ng crank yan ay 50 pesos. Sa wheel set naman tayo, yung spoke na Max Zone 74 pieces na 27.5 ang size, 850 pesos. Speed 1 soldier hub, 6 pulse 32 holes, 3,000 pesos. Inner tube black cut, 27.5, dalawang piraso na yon, 300 pesos. Yung rim tape natin na 2 pieces ay 80 pesos na yon. Yung Maxxis tire na size na 27.5 by 2.10, dalawang piraso na rin yon, 2,200 pesos. Sunod yung rim na weapon na 27.5 ang size na yung lapad niya ay 32mm, tubeless ready na to, dalawang piraso, 2,800 pesos. Yung rotor na Snell yung brand na 160mm ang size, 620 pesos, dalawang piraso na rin. Tsaka nag-convert na rin pala ako ng true axle na skewer doon sa may likod na 1 pieces lang, sa likod lang. Nabili ko to ng 500 pesos dito lang sa Santiago City, sa may bike shop ng Santiago City. Sunod natin itong upkit na Jore na right shifter na 10 speed ay 1,625 pesos. Yung Jore na cogs na 10 speed na 1142 teeth na cassette type, 1,900 pesos. Yung Jore na chain na 10 speed din, 350 pesos. Yung Jore na RD na 10 speed SGS with clutch, 2,833 pesos.
Yung Alivio crank natin na 3x na 40, 30, 22 teeth ay 2,630 pesos. Yung 1x chainring natin na pinang-convert sa Alivio na 3x to 1x, ito yung 1x chainring 30 teeth Decax 94 BCD symmetrical 38 teeth, 260 pesos. Yung 1x chainring bolts 5 pieces, 150 pesos. Yung Shimano MT200 na hydraulic brake, harap likod na yon 1,630 pesos. Yung housing ng cable para sa may right shifter na kumokonek sa RD natin ay 70 pesos. Yung cable na pinangpalit natin sa shifter ng Jore kasi hindi yun stainless, pinalitan natin ng stainless, 150 pesos, 2 piraso. Pero wala naman tayong FD, kaya extra natin yung isa. Sama na rin natin yung battle cage na 100 pesos na brand ng InSpeed. Tapos yung pinakabit natin yung brake hose sa may bike shop, nagbayad ako doon, yung labor ko doon, 150 pesos. Kung gusto nyo ipakabit, 150 pesos yung pagawa. Depende sa bike shop yan. Tapos yung paggawa ko ng wheelset, yung pinabuko yung wheelset nun, 150 pesos yung labor doon. Depende na rin sa may shop na pagpapawan nyo. 150 pesos, 2 gulong na yon. So yun mga kapadyak, nasabi ko na lahat ng brand at yung price niya. At ngayon, kinumpute ko yun at ang lumabas dito sa binuo nating project bike na Mountain Peak Evolution 2 na 1x10 ang setup. Ay ang presyo niya ay Wait a minute. 41,398 pesos. Sabihin mo ng 41,400. Yan yung presyo nitong binuo nating bike. Mahigit 40,000 na siya. Hindi pa siya naka-Epicson na pinapangarap kong fork sa bike natin. Pag Epicson ngayon, nasa 10,500 yung presyo nun. Kaya abuti ng 50k itong bike na to pag nagpa-Epicson pa tayo. 29ers yung fork niya, na-try ko na ng ride, yung 100 km na sinasabi ko pa kanina pa. Na-try ko na. Ayos naman siya, hindi naman siya masyadong nakatingalang na ganyan. Kasi itong binuo nating wheelset, kakaiba to eh. Medyo malapad siya, parang hindi siya 2.10. Siguro dahil malapad yung rim natin na 32mm yung lapad ng rim. Kasi yung ibang 27.5 na gulong, yung mga stock ng Trinx, stock ng Paxter na 27.5 yung gulong, kasya naman doon sa may Mountain Peak na 26er natin dati. Ewan ko lang dito sa nabuo natin kung bakit malaki siya. Hindi siya kasya doon. Sumasayad dito. Yan, yung picture na yan. Sumasayad siya. Kaya, sinap ko sa 29. 27.5 sana, pero wala rin akong maharap. Pwede naman yung 29 na try natin doon sa may Santur na fork, na coil fork, na kinabit natin dati dito. Na-try naman natin. Pwede naman yung 29, kaya 29 na lang tong fork natin ngayon. Tapos, nag-add ako ng 500 dahil tapered siya. Tapered. Tapos, may rebound adjuster. Ayos na tong Mountain Peak fork na 29 habang wala muna tayong budget o mahanap na mura na Epicson na Santur Airport na masasalpak natin dito. So yun mga kapadyak, tapos ko nang sabihin lahat ng bike parts na sinalpak natin dito at yung presyo niya at kung magkano lahat itong project bike natin. At maglalagay lang ako ng video clip para videoin ito yung buong bike para makita nyo naman yung binuo nating project bike na Mountain Peak Evolution 2. Kaya tara na silipin itong Mountain Peak project bike natin.
So yun mga kapadyak, tapos ko nang i-bike check ito o sabihin yung mga bike parts, yung presyo niya, kung magkano yung nagastos ko nung binuo ko tong Mountain Peak project bike natin. Bago ko makalimutan, yung bigat pala nito, yung kilo niya, itong bike na binuo natin ay 12 kilos. Exactly 12 kilos lang siya. Ganun kabigat itong binuo natin. Sa ride, okay naman itong binuo natin. Nung nag 100 km nga kami, okay naman to yung shifter. Ayos naman yung performance niya. So yun mga kapadyak, hanggang dito na lang ang ating video at yung presyo nga pala ulit nito ay 41,400 pesos. Okay na yun para sa may isang project bike ngayon kasi matataas talaga ang presyo ngayon ng mga part ng bike. Mura itong MT200 na hydraulic brake na in-order ko. 1.6 pa nung nakuha ko. Ngayon, anong presyo nito ngayon? 2.5 na. Tapos yung frame, may nakita pa akong Monster na Mountain Peak Monster frame. 9.5 na yung presyo niya. Yan, sa Facebook. Facebook yan. Binebenta nila, 9.5 na. Samantalang ito, 9.5 na to, mas mataas itong Evolution kaysa sa Monster. At mas maganda dahil na tapered na, tapos na-convert pa sa true axle. Yun, integrated, tapos hindi pa na-convert sa true axle. So yun mga kapadyak, hanggang dito lang ating video at sana nagustuhan mo to at may nakuha kang idea kung magbubuo ka rin ng isang bike o nagbabalak kang bumuo ng Mountain Peak frame o gayahin itong setup ko na black and red yung kulay na 1x10. Kaya kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Like kung nagustuhan mo para alam ko kung gagawa pa ako ng ganitong klase ng video. At mag-comment ka sa baba ng mga gusto mong malaman sa pagbabike. Susubukan nating sagutin yan. At i-share mo naman sa kaibigan mo na nagbabalik din bumuo ng ganitong klaseng bike para may idea siya kung anong bike parts o may idea siya kung magkano yung magagastos niya. Subscribe kung di ka pa nakasubscribe at i-click mo na rin yung bell button sa baba. Maraming video pa tayong gagawin. At maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta at sa'yo na rin dahil pinanood mo ang video ito. Kaya kita-kits ulit sa next kong video. Peace out.